Hi guys, welcome to our channel. Just a quick video. Actually, itong video na to is for Filipinos na kasi nakaka-receive ako ng maraming messages sa Facebook page ko asking kung paano daw makaiwas sa offload. So, it's so sad to hear na marami pa rin tayong mga kababayan na na-offload kapag lumalabas ng Pilipinas, 'di ba? So, yung nakaraan, actually, yung isa na ka-message ko, dapat pupunta siya dito sa Thailand para i-meet yung boyfriend niya. Kaya lang, yun nga, first time travel niya outside the Philippines. Actually, kompleto siya ng documents. And sad to say, na-offload pa rin siya. So, yun, nakaka-receive ako continuously ng mga questions. Paano daw ba ang gagawin para hindi ma-offload? Actually, to be honest, wala akong exact answer sa question na yan. Kasi, paano ko ba explain? Kasi, kagaya ko ako, muntik din ako ma-offload pag, during my first travel, paglabas ko ng Pilipinas, last year. Papunta dito sa Thailand. Pero, siguro, God's will, na-approve na nakalabas pa rin ako. Pero, matagal akong hinold sa immigration. Masishare ko lang guys, pagka umarap or before kayo pumunta sa immigration, yun nga, dapat ready yung documents. Pero yun nga, minsan kahit kompleto ng documents, pag talagang hindi ko alam kung trip lang ng mga immigration officers lang yung pag-offload or understandable na mahigpit talaga sa atin kasi nga maraming ang issue ng human trafficking or yung mga ganung, di ba, ganung nangyayari. Pero if ever, just give it a shot. Try nyo pa rin kasi wala namang masamang mag-try. Lakas lang talaga ng loob. Kung gusto nyo talagang lumabas ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang, sabi nga, piliin ng Pilipinas, pero wala, pag nandyan sa atin, kahit graduate ka, ang hirap pa rin makakuha ng trabaho or, di ba, ang hirap makaipon. So, mas marami pa rin sa atin na prefer pa rin lumabas ng Pilipinas para makahanap ng work or if just for travel, para sa experience. Yun. So, for many reasons, kaya gusto nating umalis ng Pilipinas. Ako, syempre, may sarili rin akong rason. Yung mga haters ko dyan, mag-comment kayo, alam niyo naman kung anong rason ko, diba? So, pero wala akong pake. Anyway, so, ang masasabi ko lang, yun nga, para prepare din, documents nyo, na proof na babalikin ng Pilipinas. Kailangan lang talaga i-prove nyo sa immigration officer na meron kayong reason na babalik kayo ng Pilipinas. Kahit ang totoong dahilan, kahit ayaw nyo lang bumalik. So, yun ang kailangan yung ibigay na reason sa immigration officer. Tapos, tatanong lang naman sila. Tapos yun, kagaya nung sa akin, tinanong lang kung first time kong magta-travel outside Philippines. Sabi ko, kailan daw ba ako babalik? So, kailangan, dapat talaga meron kayong round trip ticket. Tapos, yung property na nakapangalan sa inyo. Yun, yung mga proof lang. Yun naman, yung hinahanap nila eh. So, yung isang kabayan natin na ka-message ko, na minimension ko earlier, na dapat mag-meet sila ng boyfriend niya dito. Yung boyfriend niya, nakavisit na dyan sa atin. Ngayon, pupunta dito ng Thailand for some business meeting. Tapos, pupunta rin sana siya para magkita ulit sila dito. Kasi first, kita nila dyan sa Philippines. So, gusto nila, second meet, dito naman sa Philippines, sa Thailand. Kompleto siya ng document, guys. Talagang meron siyang, maganda yung work niya. Parang sa accounting, yata siya. Maganda yung work niya. So, meron siyang ID, kompleto. COE, yung leave niya, papers from the office, sa office niya. Kaya lang, sabi niya sa akin, pagdating daw doon sa immigration, tinatanong yung bank account niya, siguro for show money, pinalog-in siya. Ngayon, hindi daw nag-send ng, hindi niya agad na-receive yung OTP ng BPI ng bangko niya. Ayun, automatic, hindi man lang siya binigyan ng chance. So, dinecline agad yung ano niya. Na-deny agad siya, na-offload agad. So, di ba nakakalungkot. Pero if ever guys na bigyan kayo ng chance na makalabas ng Philippines, as much as possible, kung gusto pumunta na bansa, puntahan nyo na. Gaya ko, so yun, first punta ko nga dito, Thailand. So this is still Asia, no? So mula dito sa Thailand, naka-travel na rin naman ako papunta. Nakapunta na rin ako ng Indonesia. So sa Indonesia naman,
Same lang din, pag papasok tayo pag nakarating kayo sa isang bansa, kagaya dito sa Thailand, ito yung maging base nyo para mag-cross country. So, maraming Filipinos na ganun ginagawa, diba? Pag na-cross country. Kasi kung magagaling dyan sa atin, direct kayo dun sa mga malalaking bansa, kagaya ng Europe, or Dubai, or Emirates country, kung saan, kung magtuturist kayo, or, diba, kung wala making job offer. Sobrang hirap. Pero if ever na magawa nyo yan, yan nangyari sa akin, so itong Thailand ang base ko. So from here, I able to travel kung saan bansa. Example yun, nakapunta ako Indonesia. Indonesia wala namang visa doon, wala tayong visa. Free visa. Visa on arrival lang, syempre 30 days. Pero bago ka pumasok ng Indonesia, ganun din, same process, kailangan mo rin magpakita ng proof na aalis ka ng Indonesia. So laging ganun, laging may round trip ticket. So yung iba, ginagawa nila is gumagamit sila ng parang pre-book ticket na tawag doon. So kaya lang minsan ang problema sa ganun, minsan pag chine-check ng agency, isa ng sa immigration. I'm sorry, yung tawag doon so yung iba ginagawa one-way ticket, tapos yung pabalik or yung pag-exit sa country is meron silang binibilhan. Kalimutan ko kung anong website. Ang problema naman sa ganun, ang daming nagkaroon ng issue. Mga kilala ko yung mga nag-chat sa akin na ganun nga tinatry nila. Iba actually pumapalpak kay, so be careful. Meron doon na bumili siya ng yung parang nakabook lang for hour, ng ilang hours. So, usually doon kapag chinek ng airline, di ba, pumunta ka sa airport, di ba, papunta Indonesia. Pag chinek nila, may kita yun na meron kang paalis. Ka-confirm yung ticket na yun. So, yung ticket na yun, it's cheaper compared to sa totoong flight. Kaya lang, yung iba nga, nagkakaproblema na pag once na chinek doon sa airport, hindi lumalabas sa system. So, kapag ka ganun, baka ma-deny, hindi kayo papasukin ng bansang yun. So, ako, hindi ko ginagawa yung ganun kasi takot ako na mamaya pumalpak or magka-problema. So, di ba, magkakaroon ka ng record. Tapos, on the spot, no choice ka, bibili ka ng ticket on the spot, which is napakamahal niyan. So, yun, mas okay na mag-spend na lang tayo ng talagang pera kung gusto nyo pumunta. So, speaking of visa, so yun, Indonesia, okay naman. Yung isang country na pinuntahan ko naman din na kailangan talaga ng visa. So, pumunta ako ng Dubai. So, going to Dubai. Wait lang guys ha. So, pagpunta sa Dubai, kailangan ng visa. Akala ko mahirap mag-apply ng visa papuntang Dubai. So, nung nagpunta ako ng Dubai, nasa Indonesia ako noon. Madali lang, kasi may mga agency, pwede ka sa kanila bumili ng visa. So, sa akin noon, ang binayaran ko total sa pera natin parang 15,000 sa pera natin. Parang $300 USD. Parang gano'n. Basta, may video ko, lalagay ko rin dyan. May video ko kung magkano spend. Kung hindi ko na maalala kung magkano. So yun, madali lang pumunta ng Dubai guys. Basta nasa labas ka ng Pilipinas. If nandiyan kayo sa Philippines, medyo mahirap pag nag-direct kayo papuntang Dubai. Kasi maraming kakilala din. Upload sila. Okay, so kung gusto nyo pumunta ng Dubai, lumabas muna kayo ng Pilipinas sa madaling country. Example, dito sa Thailand or Indonesia, kung saan nyo gusto. Asian country muna kayo na madaling pasukin. Saka kayo mag-cross country. So, kagaya nung sa akin, yun nasa Indonesia. So, walang problema. Bumili lang ako ng visa. Magpaparas lang ako ng visa. Tapos, kung may kakilala naman kayo sa Dubai, kailangan nyo lang hingin sa kanila yung parang residence ID number nila, yung ganun, o visa details lang nila. Ilang. Tapos 3 days, makukuha nyo na yung visa nyo from the agency. Bili lang kayo sa agency. At sure yun. Tapos, so yun, yung Dubai visa is 60 days. So, nakapag-stay ako doon ng 60 days ng 2 months sa Dubai, sa Abu Dhabi, tapos Abu Dhabi. So yun, okay naman doon. Pakalinis ng bansa na yun. Marami akong video dito. Dito sa channel. Kaya lang, sobrang init. Pero maganda doon. Yun lang yung parang city na napuntahan ko na. Gusto ko kasi malinis. So ngayon guys, ang next travel ko naman is papunta ako ng Europe. Diba? Travel ko next will be buong pumunta mga October or November. So, meron na akong na next travel is
punta ko ng Ireland. So, ito yung visa ko for going to Ireland. Oh, na-approve ako, guys. Diba? So, kung nandyan ako sa Pilipinas, pupunta ako ng Ireland, malabo. Ang hirap-hirap kayo mag-approve ng visa dyan sa atin. So, since andito ako sa Thailand, inisip ko, pupunta ako ng Ireland. Yun yung next travel ko. And awa ng Diyos na approve. So, akala ko nung una is mahirap mag-apply. Hindi naman pala guys. Marami nga lang paperworks. Kung mag-agency, magastos. Kasi kagaya ko dito sa Thailand, tag-in pa ako sa agency. Magkano magpaparas ng Irish visa. Tapos sila yung gagawa ng account mo sa Ireland Embassy, bababa, yung mga ganyan. Sila lahat, wala ka nang intindihin kundi pumunta ka na lang sa embassy para parang mag-show up ka lang doon. Kaya lang, mahal. 8,000 baht tapos plus 3,000 sa visa. So, mga 11,000 baht din ubusin plus pamasahe pa. So, medyo malaki-laki. Kulang-kulang siguro mga 20k din mag-gastos mo. Ito mga kulang-kulang 20k din kapag ka sa pera ng sa Philippine peso kung mag-agency. So, isip ko nun, try ko na lang, mag-try ko mag-DIY. Baka hindi ako magbabayad ng ganong kalaki kung ma-approve. Salamat, kung hindi. Salamat din, malungkot. Pero, basta lang din, di ba? At unexpectedly, hindi ko talaga na-expect yun, na-approve yung Irish visa ko. So, yun na, kapag punta na ako sa Ireland soon, gagawa ako ng video next dito sa lahat ng process. The next few days, pag nakompleto ko na lahat, yung ticket ko, pinaprepare ko pa yung itinerary ko. Ayun, gagawa ko ng video about how to go to Ireland, guys, okay? So, stay tuned. So, fights lang. So, kaya kung gusto nyo lumabas ng Pilipinas, huwag kayo matakot. Yung kailangan nyo, or kailangan natin, lakas ng loob. Tsaka syempre, harapin nyo lahat ng consequence nun. Masarap magbiyahe, masarap na mahirap. Guys, sa akin. Ano akong haters dyan. Di ko naman kailangan magpaliwanag dyan kung bakit ako lumayas. So, alam ko yung ibang naka-subscribe dito sa channel ko is alam kong gigil kayo kasi wala ako sa Pilipinas o umalis ako. So, ito naman sabi ko, ano man dahilan ko, wala akong utang na paliwanag kanino. Kung saan man ako ngayon, okay ako. Pero uwi pa rin ako ng Pilipinas, hindi nga lang ngayon. Gusto mo nang punuin tong aking pasaporte. So, yun, nakaka-excite kasi makakalabas, nakapunta na ako ng Emirates country ngayon, Europe. Tutusin, wala naman akong perang malaki. Kano lang pera ko, Diyos me. Basta gagawa ko guys ng video paano makapunta sa Ireland visa. Promise, hindi kayo makapaniwala. Hindi kayo maniniwala na hindi kalakihan ng gagastin nyo. Kagaya ito, visa. Ano lang binayad ko. Basta sasabihin ko sa sunod na video. So, advice ko lang sa mga gustong mag-travel. Travel or lumabas ng Pilipinas. Take a chance. Huwag nyo sayangin yung panahon. Kung alam nyo wala naman kayong patutungan dyan sa Pilipinas, wala kayong makuha trabaho maayos, sumusweldo kayo, tama lang pangkain, nakapako kayo kung saan man kayo. Huwag nyo ikulong yung sarili nyo. Pero maging ready lang din kayo. Kung ano masabihin ng mga tao sa inyo, wala yan. Di naman yung mga tao na yung magpapakain sa inyo guys eh. Kaya ko, ang dami kong narinig. So, alam mo yung umpisa, syempre masakit. Narinig mo yung mga sasabihin ng iba. Kasi umalis ka, ganito, ganyan, masama ka, bla 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 bla. Pag natutunan yung magkaroon pakaramdam na wala na kayong wala kayong sasabihin ng iba, malaga lang. Kung meron kayong goal, kahit anong hirap ng pagdadaanan nyo, kayanin nyo lang. Kasi mararating at mararating makuha nyo yan. So, huwag lang makalimutang magdasal. Yung mga sinasabi ng mga tao sa inyo, yun ang gamitin natin. Motivation ba? Ganon. So, ang daming nagsasabi dyan, piliin ng Pilipinas. Yung trending yung video na piliin ng Pilipinas. Siyempre, proud na maging Pilipino, pero walang future dyan sa atin. Nakapako lang na magkano lang naman minimum wage dyan. Tapos ang mahal-mahal lang gastusin. Umalis na kayo ng Pilipinas, Diyos ko, subukan nyo nang tumawid.
Dito sa Thailand, okay dito. Mura dito. Ang mura-mura ng kuryente dito, promise, kumpara dyan sa atin. Mga bilihin dito, mura din. Tapos from here, mula dito, tapos mula dito sa Thailand, ito yung gawin yung base. Para pumunta kayo na ibang bansa. May mga ibang bansa din na mura. Kaya Indonesia, napakamura dun. Kaya lang, nung sa Indonesia ako, wala, hindi ko feel dun. Parang, hindi mo mararamdaman yung safety mo kapag solo traveler, kapag mag-isa ka lang. Kaya yung kapag babae. Kasi ano yun Muslim country, daming Muslim doon. So, medyo nakakailang, hindi kagaya dito sa Thailand, dito, especially dito ako sa Pattaya. Itong lugar kasi na to, pwede kang lumakad lang kung saan mo gusto pumunta. Gusto mo ng dagat, ayun yung dagat. Gusto mo ng city, daming pasyalan. Oh, yung mga lalaki dyan na gustong pumunta dito, sinasabi, dito daw yung lugar ng puga daw to ng mga babae. Natural, gaganda kayo ng mga Thai. Kaya maraming mga turista pumupunta dito. May pa nga dyan, sabi, pokpok daw ako dito. Diyos me, sana yaman ko na. Ano ba, magkanong bayaran ng mga babae dito? Ay, naku, Diyos ko. So, yun. Okay dito sa Thailand para gawing base kung gusto nyo tumawid papunta ng ibang bansa. Kasi kung dyan kayo dadirect sa Pilipinas, labas dun sa mga sa Europe, so mahirap guys. So i-focus nyo muna makalabas sa isang bansa na Asia lang din kaya dito. So advice ko, dito kayo pumunta ng Thailand, tapos from here saka kayo tumawid kung saan bansa nyo gusto. Punta ng Dubai, punta dito, dun. Dito na kayo mag-apply kasi dito man lahat ng embassy. Kasi yun, saka kayo mag-cross country. Kung may mga questions kayo, drop lang ng comment dyan dito sa video na to. So, I'll try to help as much as I can. Tapos, stay tuned kasi post ko yung process paano makakuha ng visa to Ireland. So, yun yung next travel adventure ko guys. And, thank you so much for watching. Basta, lagi nyo isipin na kahit anong desisyon nyo sa buhay, or ano man, huwag nyo kalimutang magpasalamat sa Diyos. At, just stay humble, huwag kayong makalimot sa taas. Mahalin nyo yung sarili nyo. Tsaka, yung mga taong totoong nagmamahalang sa inyo. Kasi, marami dyan sa paligid natin. Mahal lang tayo, kuno. Depende sa pakinabang. So, pag wala tayong pera, charot. Di na rin tayo kilala. So, ganun lang. So, see you sa next video and maraming salamat. Gracias.